At ita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, katong basahon nagbalik ang patukuranan sa atong mensahe nining kabuntagon na makita sa Lucas 19:10. Kung basahon nagbalik, I will read in the New King James Version. Luke 19:10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. May the Lord bless the reading of His Word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning, for giving us, Ginoo, another opportunity to gather together to worship you, to acknowledge that you are our God, to pagpakita, Ginoo, nga kami imong makatauhan, nagpasidungog, nagsimba kanimo. Salamat sa sabnining pribilehiyo, Dios. Kami mantudluan sa imong mga pulong. Kami nag-angkon amahan nga limitado lamang among pagsabot. Ginaot ikaw magapanalangin kanamo og langit ng kaalam, ikaw unta magabukas sa mga kasing-kasig gunahuna aron among masabtan ang imong mga pulong sa yano lamang mga paagi. Tabangin usab kami nga malipayon, madasigon, maisugon. Magsangyaw og magtudlo niini ngadto sa uban. Padayon ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Kini among giampo gipasalamatan kanilang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now our topic for today is this the lost condition of humanity. Sa pagsugod sa tuig, nadasig gidasig kita nga atong paligunon ng atong pagsabot ang mga pagtulunan nga nahan ay diha sa nga gipadayag diha sa Ginoo sa Biblia, ug mao nang naghanay kita pipila ka mga messages as crash course sa theology. Ug karon magisgot kita mahitungod sa kahimtang sa tao. May kalambigitan pod kini nganong nagkinahanglan mo tagkaluwasan ug nganong ang Ginoo minganhiman sa kalibutan. Ug usa sa makaluluoy nga kahimtang sa tao ingon nga makasasala mao nga siya nawala, lost. Mao kini ang gisulti sa Ginoo sa atong verse Luke 19:10. Mao ning mianhi siya sa pagpangita sa nawala. Tungod kay human nakasala si Adam ug si Eve, gidescribe na ang tao as lost, nawala. Sama kini sa pulong ni Isaiah. Mao po niyang gingon ni Isaiah sa Isaiah 53:6. All we like sheep have gone astray. Kitang tanan sa mga karnero nang isilaag. Human ni Adam ug ni Eve nakasala, we're lost. We're considered lost. We're described as lost. Nawala. Morning ning anhi si Kristo, pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. Mauni karon ang kahimtang sa tao sa wala pa luwas sa Ginoo, sa wala pa kaila sa Ginoo, nawala, lost, nasaag. O sa may pasabot ni ana nang nawala sa laag. Ang pagkawala nagpasabot nga dili na makakita or dili na kita mahibalo kung asa ta karon, asa ta padulong, o kung ang Biblia maghisgot nga ang tao nawala, but pasabot niya na siya wala na mahibalo kung unsa ang maayo niya nga buhaton o kung asa siya paingon human niining kinabuhi dinhi sa kalibutan. Now again, because this is basic nga mga pagtulunan, it's a sort of review. And I hope malig-on kita, luyo pa man nga basic ni nga mga pagtulunan atong masabtan og dugang, aron usab igo kitang makatudlo nini ngadto sa uban. Ang kahimtang sa tao, ang Biblia nag-ingon na wala, but pasabot ni ana, ang tao wala na masayod unsay maayo niyang buhaton, wa na pod siya masayod asa sa padung human ining kinabuhiya sa kalibutan.
Kung ang Dios wala pa mianhi nangita ug mingluwas, ang tao unta hangtod karon dili masayod asa man gyud sa padung ug sa may hinungdan sa iyang kinabuhi. Nahimo namang pointless ang life sa tao tungod sa sala. Mo nang nahitabo sa tao nawala, na lost ang tao. Now, si Jesus sa iyang mga parables, gigamit pud kini niyang word nga lost, dugang illustration, dugang pagpasabot, unsa magipagtan-aw sa Dios sa tao, ingon nga nawala. O gigamit ni Kristo sa iyang parable of the lost sheep, karnero nga migula gikan sa iyang turil, o kining karnero tungod kay nalayo na, wa na siyang turil, di na makahibaw unsaon pagbalik. Mao ni ang tao nga ninggawas sa turil sa Ginoo, di na masayod unsaon niya pagbalik. Mao ning ang tao karon, wa na masayod unsa man gyud design sa Dios, sa creator niya nganong nag-exist siya sa kalibutan. Because of sin, ang condition karon sa whole humanity is lost. Pansalamat sa Ginoo, siya mianhi pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. You see? Gipanag-ing sa Ginoo ang tao nga nakalingkawas na sa turil, di nakahibaw mubalik sa turil, sa safety sa turil sa Ginoo. Mao kini ang hulagway sa kahimtang sa tao. Wala siya mahibalo sa iyang kahimtang at ubangan sa Dios, o kung asa siya padulong, tapos mubiya siya dinhi ning kalibutan. Makabaton lang ang tao og lamdag kung unsa ang iyang kahimtang spiritually sa panahon nga malamdagan siya sa kahayag sa gospel, sa maayong balita. Ug nga sa dihang mo respond siya niining maayong balita, pinagis paghinulsol og pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Si Kristo mauman ang kahayag sa kalibutan. Now, kaning word nga lost, ang gigamit sa Greek kadaghan, 80 times apolumi. Nagkahulugan pagkalaglag. Morning kasagaran gigamit sa New Testament, apolumi. O ang equivalent sa Greek, o ang paggagamit niini sa nagkalain-laing paagi nga paggagamit niini, yung basic meaning, maoning pagka-destroyed or to perish. Moning ang tao karon padung sa destruction, kay mao man ning kahimtang sa sinful humanity. Ang body ug ang personality, pagkalaglag, padulong sa pagkalaglag, unya mo lungtad unya ni, kung walay intervention sa Dios, mulungtad, muhatod ngadto sa walay katapusang pagkalaglag. Mao ni ang kahimtang sa tao. Sa parable sa lost sheep, naa sa Luke 15, sa parable sa lost coin, o sa prodigal son, parable sa prodigal son, gigamit kining word nga lost 8 times, nining tulo ka parable, nanas Luke 15. Ang parable sa lost sheep, naghulagway sa usa ka tao nga nalayo na sa safety sa Dios. Ang tao tungod kay nalayo na, gipanag-ing siya sa sheep, lost sheep, nga wala sa safety sa Dios, walay protection sa Dios, ug mo nang kahimtang sa tao karon, lost sheep, walay protection sa Dios kung ang Dios dili mag-intervene. Sa lost coin, lost, again from that word lost coin. Ang lost coin nga nawagtang, nawa pud ang iyang value. Atubangan sa Dios, ug sa iyang kagalingon nawang value. Ang tao nga lost, nga wala pa makakaplag sa Dios, ug wala pa madugtong sa Dios, nahug og way value ang iyang life,
bisag unsa pa siya kadungganon nining kalibutan. Tungod kay pag-abot niya sa panahon, inigrol call sa Ginoo, lost for eternity man unya ang iyang kinabuhi, ang iyang personality. Sama sa lost coin, ang tao atubangan sa Dios, kung wa pa siya magdugtong sa Dios, why hinungdan, walay value ang iyang kinabuhi. And then ang kining prodigal son, lost, anak nga naglunang sa kinabuhi sa kawadon tungod sa gubot nga pagkinabuhi. Since nahitabo sa prodigal son, permiro lang enjoy siya og nagtuo nga enjoyment ang life. Pero dihang masinatin niyang tinuod nga kahimtang, unsa na lang gyud ay kalisod sa kahimtang nga layo sa provision, sa protection, sa supply sa Dios. Ning kaon na siya sa pagkahaon sa baboy. And do you know, ang Jew, di gay na mo duol og baboy because that's unclean? Ning kaon na siya tapad. Mo ni picture sa tao, lost. Layo sa safety sa Dios. Wala na i-value ang iyang life, ang iyang personality. Supposed to be valuable ang tao because our life is from God. But because of sin, that life is lost. That value is lost like the lost coin. And then, ang tao karon lost nga naglunang sa kawadon. Tungod kay yes na ay resources pero walay special supply nga gikan sa Dios ug si protection sa Dios like the prodigal son. Ug morning kahimtang sa tao nga wala diha sa Dios nga angay masabtan sa tao. Mao nang nagkinahanglan og kaluwasan ng tao. Ug mao nang importante nga kita ingon nga niluwas nga mga katawhan magsangyaw ning kamatuoran that ang tao nga wala sa Dios, lost. Exposed sa danger, walay value, ug miserable ang life. Morning picture, ug tinuod nga kahimtang sa tao, sa humanity at ubangan sa Dios. Corrupted ang tibuok personality, tibuok niya, ma-physical man, ma-moral man, spiritual man, lost, laglag, o padong sa walay katapusan nga kalaglagan. Tungod sa sala, ang tanang tao karon nagpadayon sa kalaglagan, padung sa kalaglagan, tungod sa sala. Dili lamang ang lawas, maunang ang lawas, masakit na, padung man sa kalaglagan. At the moment of birth, diha na pod magsugod, padung sa kalaglagan, munang mo-deteriorate. Ang lawas sa tao, it's because of sin. The effect and consequence of sin, gikan pa ni Adam ug ni Eve. Sa pagdagan sa panahon, kung ang tao magpadayon sa pagpalayo sa Dios, sa Ginoo, malaglagid siya sa walay katapusan. O makabaton lamang sa kaluwasan, rescue gikan ni anang kalaglagan nga kahimtang, makabaton siya balik og value sa iyang life if that person will respond to the gospel. Na ay rescue og salamat na lang nga ang Ginoo, ang Dios naghanay og rescue plan. God's plan of salvation by sending His Son. Morning sa atong text, the Son of Man, that's Jesus Christ, the Messiah, has come to seek and to save that which was lost. We are all lost. Wa lang ta masaag, nawala pa ang atong value, nga valuable unta ang life sa tao because it's from God. Nawala ang protection sa Dios, ang panalangin sa Dios,
luyo pa man sa daghang resources sa kalibutan, ug mulungtad ang kalaglagan sa walay katapusan kung walay rescue. Apan salamat sa atong Ginoo, ming-anhi sa kalibutan pagpangita. Siya ang nangita tungod kay ang tao, ang sheep dili naman makahibaw unsaong pagbalik. Sa pagkahagbong ni Adam ug ni Eve, luoy kayong kahimtang sa tao, hilabihan. Ning suffer, o hilabihan ka great loss sa iyang life. O kini nga mga nawa sa tao, panahon ni Adam ug ni Eve, naghikaw sa tao sa kapasidad sa pagtuman sa iyang destiny, ingon nga gihimo sa dagway sa Dios. Si God's original plan for man is to be His caretaker sa creation. Deputy. Kita ang musabdu sa earth, kita ang murule sa earth. But now, because na-lost, nakasala, na ay mga nawagtang sa tao, nga dili na niya ma-accomplish ang original design o purpose sa Dios sa tao. Pagkasala ni Adam ug ni Eve, naay na lost. Walang siya masaag, naay tulo ka dagkong butang nawa sa tao, na lost sa tao, human siya makasala. And then, let's go back sa command nga gidisobey ni Adam ug ni Eve. Ug atong makita unsa ang ilang na lost. Because this is the description of sinful humanity. Anong lost na pod ang sinful humanity? Ug nga unsa may nawa sa ilaha. Mo ni ang command sa Genesis 2:16 to 17, ang command sa Dios nga gidisobey ni Adam ug ni Eve ug tungod niya na lost sila ug nay nawa sa ilaha. And then we'll talk about it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Morning a tree, dili apple, kundi fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Kung mukaon ka aning prutasa, masayod ka, unsay maayo, unsay di. Ug ang command sa Ginoo, ayaw magkaon ni ana. Then there's another tree there, kahoy, nga ang bunga makahatag og life nga walay katapusan. Og ang saad ang mando lang sa Ginoo nga bawal kanirang kahoya. For in the day that you eat of it, you shall surely die. You shall surely die. Now because gikaon ni nila, gidisobey nila, nay na lost sa ilaha. O unsa man kining na lost. Ug morning considered na ang humanity as lost, na saag, nawa. Una, ang divine life. You see, you shall surely die, pero buhi pa sila. Physically buhi. But this divine life, niadtong panahon na, mo'y na lost. Divine life. Unsa man ning divine life? Ang divine nature, kining divine life, morning madawat sa tao at the moment of faith. Morning born from above, resurrection, spiritual resurrection. Morning nga klase nga life, nga gikan sa Dios, nga gi-share sa Dios. This is God's life, gi-share sa tao. Nga wala gi-share sa animals. Ang tao mo ay pinakahabog nga creation sa Dios. Ngano man, ang iyang life gi-share sa tao. He breathed the breath of life ngadto ni Adam and the man became a living soul. Morning divine life nga na lost, morning they died that day. Ang divine life na lost, morning life nga imong maangkon at the moment of faith. Morning spiritual birth, morning rebirth, regeneration by the Holy Spirit, cause mao man nga life nga na lost. Naa pa sila physical,
But this divine life, morning na lost, pag disobey nila ni ini nga command. This nature is from God. Gi-implant ngadto ni Adam ug ni Eve sa dihang gi-create sila. Divine life. Morning dako kayo value ang life sa tao because this is from God. Compared to other animals like the monkeys, God did not share them the life. Lahi kayo ang pagka-create sa tao. You see, ang mga animals, let there be lang ang command sa Ginoo. Let there be. Let there be fishes in the ocean. Let there be, animals. But man, he formed the dust and then breathed. Ang animals, wala gihatagag life. This life is from God. Morning kaning nga life sa tao mo last for eternity. Because it's from God. It's divine. Og maoning nga na-lost pag disobey nila. Og maoning ma-recover sa tao, madawat, sa tao, when you believe Christ. The Holy Spirit will miraculously regenerate you. See? Will make you alive. Sa Ephesians chapter 2 pa. Will make us alive in Christ. You see? Mataw, gikan sa itaas, dili mataw pag-usab, mas better ang gikan sa itaas. Mataw sa itaas, born from above, because this life is from above, because this is divine life. Morning ma-implant at the moment of faith, morning na lost. If you do not have this divine life, you are not fit for heaven for eternity. Only those naanining divine life ang gidesign sa Dios nga fit for His kingdom. Now, ang tao nga ning accept na ni Christ, naanining divine life, resurrected na ang soul, nagpaabot na lang nga maalis dan ang flesh. See? Ang resurrection nga atong gipaabot kung ikaw believer na, ang resurrection na lang sa imong lawas. Kasi ang imong espiritu, human naman, gibuhi, banhaw naman ang imong espiritu na naman kay divine life. Og maoning divine life na wagtang sa tao pagkasala ni Adam ug ni Eve. Og succeeding generation, wala na'y divine life. Panahon ni Adam ug Eve, before pa sila nakasala, they have this divine life. Morning fit sila to serve God. Niadto nga time. Daghang mga scholars nag-believe that itagaan sila probationary period, a testing period. Gitagaan sila ng divine life, gitagaan sila ng usa sa na-lost again is immortality. That will be the next nga na-lost nila, immortality. Probationary period. Now, I have my own ideas, but that will be for another study and time with regards nga man. You see? God knows daan before pa niya gihimo ang tao nga masayo pag makasala ang tao. Mao nang gihimo niya gikan sa abog una daan, but life is from God. Divine life. Kini nga divine life nga na-lost nilang Adam ug ni Eve, ma-recover sa tao kung ang tao mutuo ni Christ. Because Christ came to seek and to save the lost, to give that life back, the divine life, because it's from God. Ang presence ni aning divine nature mag-enable sa tao nga makalive og holy life according to divine standards and holiness. Morning ka-importante nining divine life. Mag-enable sa tao nga makakinabuhi ni anang balaan nga kinabuhi according sa standard sa Dios, standard sa pagkabalaan sa Dios. Tungod kay kaning kinabuhi agikan man sa Dios,
mag-enable sa tao nga accomplish sa standard sa Dios. Mao ni source sa godly virtues ni Adam ug ni Eve. O na lost kining divine life. Ug mao nang ang tao karon nga wala pa madugtong diha sa Ginoo, naihaw ang sa kasing-kasing nga Dios ra ang makasupply, makapuno. Ug mao ning tibok kalibutan sa tawhan, unsa man gyud hinungdan, unsa man gyud katuyuan sa akong kinabuhi. Because that purpose, only God can fill that vacuum. Okay, something is lost naman sa tao. O nawa ang divine life o gitugutan sa Dios nga maalisdan og sinful nature. O kining sinful nature dili ni gikan sa Dios. Kay in him there is no sin, but because they disobeyed, ang Dios nag-allow ni Satan nga maimplantan ang tao og sinful nature. Og mao ning kinahanglan ang rescue sa tao para ma-remove ng sinful nature. Because why gahom ang tao sa iyang kaugalingon pag-remove nining sinful nature. Ang tanang buhaton na sa tao karon daotan. See? Wala na siya kapasidad nga mulipay sa Dios unless implantan siya balik nining divine life nga na-lost panahon pa ni Adam ug ni Eve pagkasala, pagkahagbong. Totally lost. Morning ang tao karon dili na balaan ang kinabuhi. Morning ang standards of living and of morality niining kalibutan. Ngawa kaila sa Dios, hilabihan kasukwahi tungod kay wala man sila ni anang klaseng kinabuhi sa Dios. Ang tao dili naman masayod unsay standard sa Dios, unsa may gusto sa Dios nga kinabuhi nga makalipay sa Dios, tungod kay wala na may klase, wala naman ning divine life nga mo'y mag-enable sa tao nga masayod ug may kinabuhi ang standard sa Dios. So humanity na lost ning divine life. What else? Immortality. Immortality. Originally designed si Adam ug si Eve nga dili mamatay. Back to our text. The day that you eat of it, you shall surely die. Na lost ang ilang immortality. O again, kanus aman mahimong immortal ang tao? Kung sa may condition para mahimong immortal ang tao, dili mo perish sa hell. Faith. 1 Corinthians chapter 15. Kung dihang alisdan na ang atong lawas, we will become immortals. And that is true. Now, naitulo ka words nga gigamit, translate immortal. O kining tanan as 1 Corinthians chapter 15. One is Athanasia. O it means deathlessness. Refer to the physical transformation sa atong lawas, panahon sa rapture. Mano 1 Corinthians 15, 53 to 54. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Sa dihang alisdan na atong lawas, we will be immortals. You see? This mortal, this flesh, must put on immortality. Because sa dihang nakasala si Adam ug si Eve, they lost this immortality. Morning niingon ang Dios, you shall surely die. They lost immortality, not just the divine life, but immortality.
But immortality ma-recover, madawat sa tao, again, kung siya nahimong anak sa Dios, kung ning tuo, because God will complete His salvation ug part sa madawat sa tao, part sa salvation package, immortality. You will receive divine life, born from above, regenerated, and then, secured ang imong immortality sa dihang alisdan ang imong lawas, panahon sa rapture. Dihang i-resurrect na ang imong lawas, immortality. Kanang word immortality mo na Athanasia 54. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Mao nang ma-accomplish ng saying, death is swallowed up in victory, wala na'y kamatayon, kay mahimo namang tao niya na immortal. Alisda na ang atong lawas, we will be immortal, no more death. The flesh, glorified na ang flesh. We will be like Adam and Eve before they sinned. And it's a magnificent, nindot kahit na nga picture og mo ni original design sa tao ug mo ni need sa tao para ma-accomplish sa tao ang mandate sa Dios nga mahimong deputy sa Dios sa whole creation. We need this immortality aron ang tao dili kapuyon, dili mahago, ug makapangalagad sa Dios sa walay katapusan. Athanasia. Katulo lang nagigamit sa entire New Testament, naa sa verse 53 ug sa verse 54. The last nga paggagamit, 1 Timothy 6:16, nga nag-refer naara ni Kristo. Siya ang source of immortality. 1 Timothy 6:16, who alone has immortality, dwelling in an unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom honor. See? Naara ni Christ ang immortality. Jesus Christ is the only source of immortality. Who alone has, siya lang, o siya ra ang makahatag nining immortality. That is why, salamat sa Dios nga ning anhi si Kristo, iyang gipadala to seek and to save the lost. Ang pag-save sa lost is to give them divine life and then to assure this immortality sa dihang alisdan naon niya ang lawas. This is the first word. The second word, nagyapon sa 1 Corinthians 15:53, incorruption. Corruptible must put on incorruption. Related ra gyapon as immortality. Kanang incorruption mo ni siyang second word. Related sa immortality. Dili na madunot. See? Magsulob na ta sa dili na madunuton. Ang atong lawas, inig maalis na natong lawas, dili na mo decay. Dili na mo age. We will be young forever. See? Dili na mamatay, dili na pud mo decay. Dili na madunot. While sinful humanity, padung sa pagkalaglagan, dunot, not just physically but also spiritually. But salamat sa rescue plan sa Dios. Pinaagi ni Kristo, salamat ni Kristo who came to seek and to save the lost, aron maangko natong divine life so that we can please God. We know how to please and be enabled to please God. And then to have not just immortality, aron po ang atong lawas ni anang panahon na di na pod mo decay, dili na masakit, dili na mo antos, dili na maghago, dili na ma-corrupted, dili na mo age. Mao nang incorruption. Dili mahugawan, dili na makasala. Mao nang incorruption ang atong lawas.
maalisdan. Og dili mamatay kundi di na kapuyon, di na madugta, di na masakit, di na makasala. Mo nang perfection, mo nang glorification. Mo ni maangkon sa tao. Ug mo ning na lost sa tao pod. Ug maangkon balik sa tao, ma-receive sa tao at the moment of faith. I mean, ang immortality hindi malisdan na, ma-assure ning immortality if you receive Christ as your Savior. Mo ning importante. Nakita karon gisugo sa Ginoo. Pagsangyaw sa Ebanghelyo. Share Christ because Christ alone has immortality. Siya ra ang source sa immortality. If you want to live forever, mo na ni tinuod nga forever young. Incorruption. Lawas nga di na madunuton. Verse 54. So when this corruptible has put on incorruption, the same word, incorruption. Anang second word diha. Then last word, refer gihapon or related sa immortality, verse 52, chapter 15 gihapon. Nag-refer sa glorified body. The dead will be raised incorruptible. That word, incorruptible. The dead will be raised incorruptible and we shall be changed. In the moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, panahon sa rapture, we will be changed. O ang mahitabo sa atong lawas, mahimong incorruptible. Malisdan, changed. Ang mahitabo sa lawas, mahimong incorruptible. Related sa immortality. Ang tao di lang mamatay, di na gudpod, kapuyon, di na mahago, di na gutomon, di na masakit, di na makasala, di na mahugawan, young forever, incorruptible, incorruption. Morning girefer diha sa kadtong sugo sa Ginoo as sa Dios nga ni Adam ug ni Eve. You shall surely die. Morning na lost nila. Divine life, immortality, incorruption. Si Adam ug si Eve, before pa sila nakasala, gitagaan ni aning klase nga lawas nga dili madunot. Walay weakness, dili masakit, dili mo age. They were in perfect health. Ug niadto nga panahon, probationary period pa. Usa sila kung makapasar og nakapasar unta sila, i-confirm ang ilang immortality forever. Og tungod kay nakasala man, wala man kapasar sa testing, salamat na lang nga napay chance ug nga naay salvation plan ng Dios. Tungod sa disobedience ni Adam ug ni Eve sa sugo sa command, you shall not eat of this or you will surely die. Ang gikan sa abog nga lawas, mopauli na gyud sa abog. Na lost ang incorruption, na lost ang immortality. Og ma-receive lang ni kung mutuog mo dawat ni Christ, kay siya raman ang source sa immortality, who alone has immortality. Morning eternal life. Eternal life is not just life nga dili maundang, dili mamatay, but a quality kind of life. Kay incorrupted life na di naman madunot. It's morning eternal life. Morning ma-receive sa tao ug ma-assure sa tao nga mutuo ni Kristo. Morning na lost sa tao. Ug morning kahimtang sa tao. Panahon nga nahagbong si Adam ug si Eve. Until today, salamat na lang sa rescue plan sa Ginoo. Now, unsa man ka-importante ning immortality? Aron ma-fulfill sa tao ang iyang destiny
sa pag-exercise og dominion og pag-subdue niining earth nga dili kapuyon ug nga dili masakit. Pag-take care sa earth, pag-rule sa earth, di kinahanglan og sleep, di kinahanglan og nap, but will remain young forever. Kini nga ability, dili ma-accomplish sa tao tungod kay na-lost man ni. Og morning ma-recover, ma-receive sa tao, dihang malisdan ng atong lawas. Morning na-lost sa tao ang original purpose og design sa Dios. Pagkasala sa tao, na-lost. Na-lost niyang capacity to fulfill this mandate, to subdue, to exercise dominion sa whole creation, sa earth. And then, ginid pod ang immortality ug ang incorruption to remain physically strong so that Adam and Eve can defeat Satan. Didto sa Garden of Eden, pagkabuhat sa tao, si Satan, nakasala na nanay mga demons. Humana nakasala si Satan o ang iyang mga ningsunod niya. Ug mo ning gikinahanglan ang incorruption og immortality nga forever para able to withstand against the attacks of the enemy. Maoning dili na effective si Satan sa dihang malisdan ng atong glorified body. Di na ta makasala anyway, hipuson man po si Satan ug ang iyang tibok niya nga minions. Hipuson o gapuson. Now, morning si Satan, gusto gid mo destroy sa purpose sa Diyos sa tao. O nga, nahimo namang huyang ang tao karon tungod kay na-lost man ang immortality ni Adam ug ni Eve, na-lost man niyang yang incorruption. Dali na lang mailad ni Satanas ang tao. Dili na ma-fulfill ang destiny sa tao. Original plan sa tao, sa Dios ngadto sa tao. But salamat na lang nga na rescue plan nga pwede pa ma-restore, pwede pa mabalik o ibalik unya sa Dios. Kining mga niluwas nga katawhan mao nya nimo fulfill sa original command sa Dios ngadto sa tao to subdue the earth. Og maybe dili lang ang earth ang atong isubdue. Dili lang ang earth ang atong exercise of dominion. Maybe other planets inig maangko na nya natong immortality. Kay dili naman ta kapuyon, dili naman ta maluya, dili naman ta masakit. Ug mao na gi-believe sa mga scholars. Not just the earth. Kundi ang believers niya mag-exercise og dominion tagaan niya planet. We don't know. Ang uban mo rule og galaxies. At we don't know. Napay mga truths nga wala pag-reveal sa Dios. But mao ni ang na-lost. Now, ang loss sa divine life o immortality, mas nadugangan pa gyud na last nga na-lost, mas grabe pa. Nganong mas grabe pa maning musunod, tungod kay mao maning paagi nga ma-restore, mabalik ang divine life o ang immortality. Unsa may laing na loss sa tao, nganong lost naman ang iyang kahimtang, humanity nga magkasasala. Tungod kay ang usa sa na-lost niya, knowledge of God. Human ni Adam ug ni Eve nakasala. Nag-anam-anam og kawagtang ang kahibalo mahitungod sa Dios. Mao nang ang succeeding generation, human ni Adam ug ni Eve hilabihan na kadaotan. Wala na masayod makaila og Dios, wala na mag-ila og Dios, ug ang kinabuhi sukwahi kaayo sa standard sa Dios. Maoning sa Colossians 3:10, knowledge of God ma-restore. Mabalik sa dihang ikaw makaila sa Ginoo.
Colossians 3:10. And have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. See? Renewed in knowledge. Ang new man. Nakasulob na kamo sa bagong nga tao nga ginabag-o ngadto sa kahibalo. Kay before ka nadugtong ni Kristo, either ang tao wala masayod sa Dios or distorted ang iyang knowledge sa Dios. Tungod kay kaning knowledge sa Dios usa sa na-lost sa tao sa iyang pagkahagbong. Morning lost na gyud siya. Morning sheep nga ning gawa sa turil. Di na ka mao mobalik unsa ang pagbalik sa Dios. Wa na gyud magilaw og Dios. Sa wala pa ang tao maluwas, wa siya'y knowledge sa Diyos or distorted wrong ang iyang knowledge sa Diyos. Ug mabalik kini nga klase nga knowledge, inig ikaw mo tuog mo dawat ni Ginoong sa Kristo. Ma-renew ang imong knowledge according to the image of Him who created Him. Unsa man ning knowledge nga na-lost, again, pagkahagbong sa tao, pagkasala sa tao. Dili knowledge sa kalibutan, tungod kay ang tao nakaila pa sa iyang wife, nga si Eve, kaila pa siyag plants, kaila pa siyag animals. Ang knowledge mahitungod sa tinuod nga Dios, maoy na lost. Morning theological knowledge, according pa ni Dr. Isidro, accurate knowledge of the true God, maoy na lost. Ang sakto nga pagkaila sa tinuod nga Dios mo'y na lost. Mo nang sa Genesis 6, labihan na kadautan ng kalibutan, and then Noah's flood. You see? Mo nang ning abot ang Noah's flood, kay hilabihan naman kadautan sa tao. Tungod kay ang tao wala naman mag-ila og Dios, ug wala na makaila og Dios, wala na masayod unsay standard sa Dios, kay nawagtang man ang kahibalo mahitungod sa tinuod nga Dios. Because of sin, ang tinuod nga knowledge sa Dios nawagtang. Knowledge sa Creator. Mo ning giingon ni Paul, Romans 1:19-21. Tungod kay ang kinahanglan mahibal-an mahitungod sa Dios gipadayag sa laing taliwala kay ang Dios ang nagpadayag ngadto kanila. 20. Tungod kay ang dili makita sa iyang kinaiya mahibaluan sa tin-aw nga pagtan-aw gikan sa pagbuhat sa kalibutan. Ingon si Paul sa Romans, ang tao makaila sa Dios pinaagi bisag sa creation lang. Mailhan sa tao nga adunay Dios, makasabot ang tao sa kinaiya sa Dios. Pinaagi lang sa creation. Verse 21, tungod kay sa nahibalaan nila ang Dios, wala niya himaya siya ingon nga Dios. Ni nagpasalamat kaniya, hinuon ang ilang pangatarungan na wad-an sa kamaturan o gingit-ngitan ang panghuna-una sa ilang kasing-kasing. While God may be known, pinaagi sa creation, ang humanity wala man mag-worship nini nga Dios, wala man himaya ang Dios, maoning na lost ang tao. Bisan pag mailhan ng taong Dios, pinaagi lang sa creation. Mo ni danger pod sa idolatry. Ang tinuod nga Dios galisdan og sayop nga simbahon. Og ang effect niini, ang tao pasagdan sa Dios, nga mo nang ang iyang kinabuhi. Kung tiwason na ninyo basa, mo na'y picture sa tao nga gipasagdan sa Dios. Lifestyle sa tao, tiwason na ninyo basa ka nga verse. Kung ang tao magpadayon sa dili pag-ilan niya, pasagdan na sa Dios ang tao. O ang tao nga pinasagdan sa Dios, dangerous sa iyang kaugalingon.
Ang gahom sa Dios makita unta pinaagi sa creation, kaya ang creation lang daan unsa kanindot ug nagpadayag yun nga hilabihan kagamhanan sa Dios ug kamaayo sa Dios. Ang gahom sa Dios, ang beauty sa Dios, even ang creation nagpadayag niya na. Pero ang kalibutan tungod kay na lost ning tinuod nga pag-ila sa Dios, nya padayon nagrebuilde sa Dios ug wala mag-ila. Moning padayon pod padung sa kalaglagan ang tao. Moning importante masangyaw ang si Kristo kay mo'y mo restore, mo'y mo renew niini nga knowledge. It's not just God as the creator, but God as three persons of the Godhead ang na-lost nga knowledge. Moning idolatry karon. It's either naigitudlo nga usara ang Dios, usara ka persona, or daghang lain-lain nga Dios. Okay. Ang kahibalo sa matuod nga Dios nga dili lang creator, kining triune God mo naman pud ni wa naman pud mailhan masabtan. Nang importante nga education. So, klaro man sa New Testament, even si Christ, bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balang Espiritu Santo. See? Triune God. Divine life, immortality, ug knowledge about God, lost. Ug morning ang tao karon, dili na masayod, wa na kaila sa Dios, dili na masayod sa ang pagbalik sa Dios apan salamat sa atong text. Jesus Christ came, the Son of Man came to seek and to save the lost. Salamat sa intervention sa Dios. Nga ang tao dili magpabilin ingon ani nga kahimtang nawala nawad-an ini mga butanga. God's rescue plan is complete. Og morning kita nga mga anak sa Dios padayon magsangyaw sa iyang ngalan kay siya raman ang makahatag niini nga mga butanga na lost sa tao tungod sa sala. Now, from Old Testament to New Testament, klaro kayo nga walay laing manluluwas. Sa Isaiah, even I, am the Lord, and besides me there is no Savior. See? Gibalik-balik yun sa Ginoo. Ako, even ako. To emphasize, wa gyoy laing manluluwas. Ug ang makaluwas ra is a person and is God. Savior. Kay manluluwas. Dili ritual, dili ceremonies, dili practice, dili religiosity, dili religion. God alone is the Savior. Lord Jehovah. Old Testament. Ug sa New Testament, si Peter nag-ingon sa Acts 4:12, there is no other name, no salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ug unsa man nga name? Jesus. Kay ang name Jesus means Jehovah is salvation. The Lord, all capital there, is Jehovah. No other name. And it's Jesus. Jehovah is salvation. No other name. The Son of Man, Jesus Christ, came to seek and to save the lost. Kung wala pa ikaw madugtong sa Ginoo, ilha sa Ginoong sa Kristo, kay siya ang makahatag niining divine life nga na-lost, niining immortality nga na-lost sa tao, ug niining tinuod nga knowledge sa Dios nga na-lost sa tao tungod sa sala. Salamat sa Dios nga wala giabandon ang tao. Luyo pa man sa atong pagkamakasasala, yang gihatag yang bugtong anak to accomplish His rescue plan. Let us pray. Father, thank you of your sa imong dako nga grasya o pagpasensya kanamo nga makasasala nga katawhan. Unsan lang gid ay kadako sa imong gift nga kanamo pinahagi ni Ginoong sa Kristo. Divine life so that we can accomplish your standards, Lord God. Immortality so that we can
fulfill your command to subdue the earth, to exercise dominion sa imong creation. It's your original purpose and plan for man, Lord God, to serve you for eternity. And then true knowledge of you. So Lord, help us to proclaim the good news of salvation. Aron sa tanang tao nga mutukan nimo, ma-receive kini og balik o Dios. Use this church to educate one of us sa pagpadayon usab sa pagdasig sa matag usa sa pagpangalagad kanimo, labi na sa pagsangyaw sa kamaturan. Kini ang magyampo, pinagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen.